Topic po natin ang benefits ng sibuyas. Mahilig ba kayo sa sibuyas, di ba? Pati na rin benefits ng garlic, ituturo ko rin sa inyo. Pero focus tayo sa medyo pareho kasi benefits and side effects nila. Sibuyas, favorite natin yan. Ang onion kasi, kasama siya sa Allium genus ng flowering plant. So medyo kapatid din niya yung garlic tsaka mga leeks. Ginagamit itong onion matagal na panahon. Kahit yung mga atleta noon, ginagamit to. At traditional medicine, ang onion ginagamit sa headache, sakit sa puso, sa mga singaw-singaw. Tingnan natin kung effective ba o hindi. Unang-una, low calorie ang sibuyas. Mababa lang, oh. 100 grams, hindi ka naman makakain ng 100 grams, konti lang makakain mo, 44 calories lang. May protina, may carbohydrates, meron din siyang konting potassium at vitamin C. Okay? Walang cholesterol ang onion, walang asin, low calorie, walang taba, yan, mababa. Pero, marami siyang flavonoids na antioxidant, meron siyang quercetin, marami siyang component na maganda sa katawan. Kung titingnan mo yung vitamins and minerals ng sibuyas, hindi ganun karami. Okay, hindi ganun kataas. Pero pwede na, vitamin C, 9%, vitamin B, mga 8%, may manganese, may potassium, konti. So, hindi ganun kataas ang vitamins and minerals niya. Although, meron na rin. So, meron siyang konting vitamin C, kailangan niya sa iron absorption. Meron din siyang mga vitamin B, para sa nerves natin, may konting potassium din siya. So, medyo may laman na siya. Sa puso, maganda ang sibuyas. Pati garlic na rin. Pero focus natin sa sibuyas. May benefit siya sa heart health. Marami kasi siyang antioxidant. Okay? Itong antioxidant, nababawasan yung pagdikit-dikit ng mga dugo. Okay? Kaya bumababa din ang triglyceride konti, bumababa yung cholesterol, meron din siyang quercetin na medyo nakakababa ng blood pressure. Konting baba. Okay? Hindi ganun kalakas. May isang 2015 study, 70 people, pinakain ng maraming onion, bumaba blood pressure nila ng 3 to 4 points. Konti lang. So, pag ang blood pressure mo 150 over 90, magiging 147 over 87. Pwede na. Diba? At least hindi siya fast food na nakakataas. Meron din siyang ibang pag-aaral na nakakababa rin ng total cholesterol at bad cholesterol. Bahagya. Parang garlic nakakababa din konti. So, yan ang mga health benefits sa puso, sa triglyceride, sa blood pressure, sa immune system. Maganda yan pag may sakit. Sa balat, pwede rin. Bawas pamamaga sa katawan. Pero mamaya may side effect din yung onions. Baka maiyak kayo sa onions. Mamaya na natin sasabihin yung side effects kung sino po pwede. Marami siyang antioxidant. Sari-sari klaseng antioxidant. Isa dito ang pangalan anthocyanins. Itong anthocyanins, nakita to sa isang pag-aaral, 2016 study, na pag yung kinakain mo marami nitong antioxidant na anthocyanin, nakakababa ng blood sugar, nakakababa ng heart attack. Ayun, 14% less heart attack. Ito rin, 2019 review, pagkaing mataas sa antioxidant na ito, anthocyanin tulad ng sibuyas, lower risk of heart disease, death from heart disease. Meron din siyang anti-cancer properties. Okay? Ano yung mga anti-cancer properties niya? Basta itong mga allium vegetables, ito nga yung sibuyas, bawang, 22% less stomach cancer. Maganda sa tiyan. 22% less din, hindi lang stomach cancer, pati colorectal cancer. Colon, stomach cancer, natutulungan niya. Ito mga test tube studies and animal studies pa lang, pero nakabawas ng bukol. Pero pag may cancer na, syempre mahirap na pigilan. Yung wala pa, mas maganda. Ayan, kita mo, na-report to sa ibang bansa. Okay, na-report sa news nila. Fighting cancer, allium vegetables, sibuyas, onion, garlic,
leeks. Yan, gusto natin yan, di ba, Doc Lisa? Mga sibuyas na green. 79% lower chance of colon cancer. Actually, doon sa nakita ko, 22%. Ayan, no? Onions and garlic help protect against colon cancer. Tunay po. Pwede rin siya sa blood sugar. Okay? Iwas sa diabetes. May pag-aaral. Yung mahilig kumain ng onion everyday, di ba? Anong mangyari pag kumain everyday? Mas bumababa ang blood sugar. Okay? Mas maganda yung absorption ng blood sugar dito sa mga organs natin. No? Blood sugar bumababa pag maraming onion. Okay? Ito, anti-diabetes effect. Pwede rin sa buto, pero ito mas maliliit na yung pag-aaral. 24 patients postmenopausal kumakain ng onion juice for dalawang buwan nila kinain, mas tumigas ang buto. Ano? 5% greater overall bone density. Yan. May tulong din. Antibacterial siya. Pati sibuyas at garlic, pareho sila antibacterial. Sa mga pag-aaral, napapatay niya itong mga E. coli, mga Pseudomonas, Staphylococcus, yan, pwede siya. Pero ito mga test tube study pa lang. Pero meron siyang antibacterial properties. Pati sa tiyan nga yung may mga ulcer. Ulcer, Helicobacter pylori, more sibuyas. Pwede, di ba? Oo. Mamaya na yung side effect, tingnan natin. Iba nga, para sa sipon, immunity, cholesterol. Ito, meron siyang allicin, quercetin, antioxidant, phenols, flavonoids. Napakaganda. Pwede rin siya sa tiyan. Okay? Meron siyang prebiotics. Hindi siya probiotics. Prebiotics, para dumami ang good bacteria sa tiyan. So, pinapadami niya ang good bacteria sa tiyan. Mabilis lang ihalo to ang sibuyas, 'di ba? Kahit anong luto sa isda natin may sibuyas Sausawan. Gusto mo pag onion rings kasi prito. Masarap onion rings, lagyan mo ketchup, kaya lang prito Onion lang mas maganda, ha? Onion juice sa buhok. Actually may konting pag-aaral to, ha. I-check nyo, ha. Kasi yung onion juice, nai-irritate niya yung scalp natin Pag na-irritate, yung iba nagpapahid lang ng onion juice, kumakapal na yung buhok. Okay? Clears dandruff. May konting pag-aaral to. Wala namang masama. Kung gusto nyo mag-try ng ibang brand na pampatubo ng buhok, pwede rin naman. Gusto nyo natural onion juice, mas maganda. Okay? Wala tayo ine-endorse na produkto. Sinisingit ko na naman. Gagamitin na naman tong short clip ko, lalagyan ng produkto. Onion juice sinasabi ko. Ay, nako, ang daming fake news sa atin. Tingnan nyo lang yung page ko. Doc Willie Ong, may blue verified check. Basta may blue check, dun lang kayo. Pag hindi lumabas sa blue check na page ko, hindi po tunay yon. Ano naman ang side effect nitong onion, di ba? Ang daming benefits sa puso, sa blood pressure, sa diabetes, antibacterial. Yun lang, pag maraming onion, maganda nga sa tiyan, kaya lang pag may irritable bowel ka, yung mga makukulo lagi ang tiyan, minsan nagtatae, minsan tumitigas, baka lang masobrahan ka sumakit. Baka lang ma-heartburn ka masyado kasi matapang masyado May iba nag-allergy pero bihira din. At syempre, pag kumakain, naghihiwa ng onion, may irritate mata mo, iiyak ka talaga. Diba? Wala namang masama, maiyak. Ma-irritate ng mata mo. At number 5, mababad breath ka. Diba? Bawang, sibuyas. Okay na siguro bad breath. Healthy naman Tapos, isa pang epekto ng onion, pinapalabnaw niya ang dugo. Anticoagulant effect. Actually, maganda yan Iwas heart attack and stroke dapat Pati bawang at onion, pinapalabnaw ang dugo. Ang problema, baka meron kang gamot na pampalabnaw, magulo lang yung gamot mo. Okay? Kung meron ka ng, baka ayaw mo masyado malabnaw yung dugo, baka ooperahan, diba? O bubunutan ng ipin, diba? So, may epekto kasi siya. Dapat maganda nga, medyo malabnaw yung dugo. Pero yung iba naman, kung may bleeding, ayaw mo masyado malabnaw. So, ito yung mga possible side effects. So, pwede kumain ng onion, mas maganda luto, at sa tamang dami lang.
Sa bawang, ganun din naman yung sa bawang na discuss ko na ito dati. Pero sa bawang, medyo mas malakas pa nga yung lower cholesterol effect niya eh. Meron din siyang pampababa ng cholesterol, pampababa ng blood pressure ang bawang, tulad ng sibuyas, antibacterial, antifungal pa nga ang bawang, anti-sipon, trangkaso, cancer prevention, halos pareho sila eh. Magkapatid kasi itong bawang at sibuyas. Yan, no? Pang-cholesterol ang bawang, high blood pressure, diabetes, fatty liver, gum infection. Yan, no? Yung laman niya, halos pareho din. No? Ganito rin ang vitamin C niya, 7 to 9%. Oh, yan, no? Ganyan din. Mas mataas ng konti vitamin B. Okay? So, sana po, mas kumain kayo nitong bawang at sibuyas. Pero, syempre, hinay-hinay lang sa pagdami. Sama nyo nila sa pagkain nyo. Baka kasi makuha nyo itong side effect at biglang sumakit ang tiyan nyo. So, sa tamang dami, may benefit po para sa inyo. Pero syempre, pag may high blood, diabetes, at sakit sa puso, mas kailangan nyo pa rin magpa-check up sa doktor. Tuloy nyo lang yung gamot ninyo. Itong mga pagkain ito, tulong lang to sa pagpapagaling ninyo. Salamat po.